At yun, good day mga boss. Ngayong araw, meron tayo ditong LiPo4 battery na naka-series connection, bali apat siya. So meaning, naka 12 volts na siya. Kung mapapansin nyo, meron na tayong active balancer kasi na-set up ko na tumatagal na. Pero ngayon, dahil nga ituturo ko sa inyo kung paano ikabit ang BMS, so gagawa tayo ng video at para malaman nyo yung simpleng paraan kung paano ikabit ang BMS. So ang gagamitin kong BMS mga boss, Dali BMS 100 amp 12 volts at syempre 4S lang kasi apat lang na cell. So meron siya kasamang wire dito. So ito, madali lang kabitin to. Meron namang guide kayo. Yan. Tapos meron rin siyang heat sensor. Yan, mahalaga yan sa isang BMS. Ngayon, saan ginagamit yung limang wire na to mga bossing no? So apat na kulay pula at syempre yung isa is kulay itim which is the negative. So kung papansin nyo rin kapag nailagay na siya dito, negative yung katapat ng itim, ibig sabihin so tama yan. So yan yung kailangan nating sundan. Ngayon, paano to ilagay? Limang wire. Ngayon, para hindi kayo mahirapan, mag-uumpisa tayo mga boss sa kulay itim. Yun yung negative. Negative, main negative at ito yung main positive. So dito yung output ng 12 volts. Ngayon, uunahin natin ikabit tong kulay itim. So hindi ko gagandahan ng setup. So same lang muna sa parang ano lang to guys, parang demo lang. So, hindi ko nagagandahan. Ang mahalaga may pakita ko sa inyo. So, sa una, yung kulay itim, ang ilalagay natin sa negative siya. So, magkasama sila ng balancer. Okay lang yon. Isasabay na rin siguro natin guys yung BMS. So, ito, may power, may P negative at B negative. So, paano to ginagawa? Yung P negative, syempre, ito yung nilalagay or yung output ng pinaka-negative. So, itong B negative, siya yung nilalagay dito sa battery. So, parang ganito siya mga boss, no? Yan. Tapos ngayon, try ko muna. Isasabay na natin yung unang wire na galing dito sa limang wire na to, kulay itim. Sasabay natin. Yan. Kapag nakalagay na, syempre, tanggalin muna natin itong tornilyo niya. So, ayan. So, huwag nyo isusuot, baka masira yung thread. Pang-ipit lang, guys. So, hindi ito masyadong maigpit kasi i-demo ko lang naman. Ngayon, meron kasunod yung wire ng itim or wire na itim. Ito yung kulay pula. Nilalagay po siya dito. Pwedeng dito or dito sa kabila. So, tandaan nyo ito yung unang cell. Ito yung unang pinagdugtungan ng bus bar. Pwede dito o din naman dito sa kabila. So, magkasama yan. So, para mas maganda, ilalagay ko siya dito sa kabila. Oops. Kapag nalagay na, syempre yung pangatlong pula, dito yan sa pangalawa dugtungan. Parehas yan, pwedeng lagyan. So, ganun lang. Sunod-sunod lang yan mga boss. Yung pang-apat, dito. At yung lima, dito natin isasama sa positive syempre. So, yan ang pinaka-main positive niyan. So, kapag okay na, try nating ilagay. So, bale, ang mangyayari niyan, dito siya yan o. Dito siya nilalagay sa puwetad. Paikutin muna natin para hindi tayo malito. So, kapag ikakabit natin, yan o. Kita ba? Yan. So, ganun lang siya. Yan. So, hindi naman uminit. Tama naman yung connection. Ngayon, iti-test natin mga boss para malaman nyo rin syempre. Meron ako dito ang digital multi-tester. Ayan. So, ko ba ilalagay? Dito na lang siguro. Kita nyo naman, no? So, ngayon, try muna natin i-test ang bawat cell. Para malaman nyo rin kung balance nga ba. So, unang cell natin, kita ba?
Meron tayong 3.32, pangalawang cell, 3.33, pangatlo, 3.32 at pang-apat ay 3.33. So, almost balance naman. Ngayon, yung 12 volts natin is iti-test natin. Wala pa tong BMS, 13.30 volts. So, walang BMS siya. So, pag idaan natin sa BMS, yun, 13.30 rin, which is buhay na rin yung BMS at wala tayong puproblemahin pa. So, ganun lang, working na siya. Pwede nyo siya gamitin sa mga solar setup nyo. Ito yung main positive at syempre, sa negative, dito na yan guys. So, dumaan na siya sa BMS. So, yun lang. Sana natulungan ko kayo. Napakasimple lang nito. At always po, God bless. Please subscribe na rin and click the notification bell para updated kayo if ever man na mag-upload tayo ng mga tutorial dito. Thank you!